Ephesians chapter 5, verse 30 to 32. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. I want to speak about the unity of Christ and his church. Ang ating pong theme lagi ay ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nang pinakamataas at wala nang iba pang mas importante. We do not preach ourselves, but we preach Christ and Him crucified. Meron pong akong pinuntahan sa Davao, alam niyo po yon. At sila po ay nag-decide na magkaroon ng ibang klaseng persuasion. I hope makorek. Meron silang isang member na sabi, kailangan si Kristo. So, wag na natin pag-usapan yung proper organization, baptism, proper sending. Kailangan si Kristo lang. So, pagka nag-uusap kami, sabi ko, kailangan pag-usapan din yung ano. Kasi we preach Christ, sovereign grace, tayo. Naniwala dapat tayo sa doctrine of election. Pero hindi lang yan ang doktrina ng Panginoon. There is a unity between Christ and His church. And the church should function according to Christ's prescription. Hindi pwedeng si Kristo pag-usapan, wag ng church. Eh di, kalahati lang yung, not the whole counsel of God. So, yan po ay kailangan naintindihan natin, we exalt our Lord Jesus Christ always. We do not exalt our local church as above everybody. We do not exalt our pastor as above everybody. But we exalt the Lord Jesus Christ alone as the person who owns this church. But since He owns the church, we must learn how to behave in the church, how this church should function, how this church should establish other churches to the glory of Christ and God the Father. Hindi pwedeng kanya-kanya na lang diskarte ang mga sovereign grace churches. Dahil ang totoo naman, si Kristo lang dapat pag-usapan. Huwag pag-usapan ang papaano nagiging church, papaano nagiging member ng church, paano ang discipline. Hindi, importante po yun. Ngayon, nakalagay dito, we are members of His body, of His flesh, and of His bones. In preaching Christ, in the Bible, sabi rito sa verse na binasa natin, this is a great mystery. Na pag binasa mo, tinype mo yung word na mystery sa New Testament Concordance, makikita mo, marami pang mystery. Mystery of the kingdom of God. So kaya binibigyan niya ng parables ng Panginoon. The kingdom of God is like unto. Because there are mysteries in the kingdom of God that need to be understood. Even today, hindi naman lahat ng parables ng Panginoon, i-reveal niya ang meaning. Kailangan pag-aralan natin at tingnan niyo, pag tiningnan niyo ang commentaries, ang mga pastor, iba-iba ang pagpakahulugan nila sa mga iba-ibang parables. Pero hindi na sinasabi, mali siya ganito, mali siya ganito. Parable yan eh. So pag parable, hindi tayo pwedeng magsabing mali kasi hindi tayo pwedeng kumuha ng specific dogmatic doctrine mula sa parable. Dahil meron namang hindi parable na malinaw. Eh bakit ka kukuha sa parable? Pang illustration yon, heavenly illustration na galing sa Panginoon. So, mystery of the blindness of Israel. That is a great mystery. Bakit ang Israel, sila yung nagdala ng gospel, ng shadows of the gospel, pero ngayon sila yung bulag. Pag tinignan nyo yung mga, now we love Israel as a chosen nation of God.
Pero pag tiningnan mo yung bansang Israel, yung mga Jew, tapos ikaw nagpakilalang Christian, nakikita natin sa mga video, no? Tinutulak-tulak nila, dinuduraan nila, binabastos nila ang mga Christian. So, iba-iba rin ang mga Jew. May mga atheist na Jew, may LGBT na Jew, may talagang Hasidic, yung tinatawag na Hasidic, yung mga Orthodox na mga Jew, at yung mga Zionist. Meron ding terrorist na Jew. At so iba-iba, no? Pero may anti-Christian na Jew. Yun ang pinakamasama. Anti-Christian. Vehemently anti-Christian. Dumudura pag binabanggit pangalan Jesus. Hindi nila alam yung Isaiah 53. Ayaw nila basahin yung Isaiah 53. Pag may kilala kayong Jew, ipabasa nyo yun. Isaiah 53. So, there is a mystery. There is a mystery. Binasa kanina ni Brother Louie of the rapture. Behold, I show you a great mystery. We shall not all sleep. There's a mystery of the inclusion of the Gentiles. Para sa mga Jewish eyes, sila lang ang chosen nation at walang masisave na Gentile unless maging proselyte Jew ka. Kailangan, para ka masave, kailangan magpa-circumcise ka at mag-adapt ka ng lahat ng Jewish mosaic, customs, and traditions. So, nagtataka yung ibang Jew, bakit? Hindi naman to na circumcise, Gentile pa rin. Pero bakit nagsasabi na saved na siya? So, andun yung mystery sa pag-iisip ng mga Jews na naging Christian na rin. And then, there is a mystery of godliness. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Now, itong ating unity of Christ and the church is also a great mystery. Sabi sa verse 32, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So, dalawa yung analogy rito tungkol sa Christ and His church. Number 1, yung verse 30, we are members of His body, of His flesh, and of His bone. That's the first analogy. Na tayo, bilang mga members ng church na ito, ay members of His body. What an honor, what a privilege. That you, mere human beings, are members of the divine, holy body of the Lord Jesus Christ. Na ibilang tayo na kaanib sa katawan ni Kristo. We are members of His body, and not only para ma-emphasize, hindi lang parang asosasyon, 'di ba? Ang tawag din sa body association, organization, body rin 'yan. Pero walang asosasyon na masasabi mong members of His flesh and bones. Except yung Skull and Bone Society ni Labush. No? Meron silang society doon sa kanilang school na parang Illuminati, Skulls and Bones Society. Mga satanic. So ginagaya lagi ni Satanas ito no? Ang church. Meron ang Church of Satan Ewan ko lang kung meron din sa Pilipinas. Sana wala. Kung meron man magtatayo, sana hindi ma-approve. Or kung ma-approve, sana ma-destroy. That is always our wish. We do not want to kill people, but yung church, sana masira, walang mapuntahan. No? So, analogy of a single body, bawat isang totoong church, like the local church here in Imus, Sovereign Grace Baptist Church in Imus, is the body of Christ. And we are members of the body of Christ. We are members of His body, and not only that, we are members of His flesh.
and of his bones. Pinalalim, pinatindi na ikaw ay talagang functioning as part of the Lord Jesus Christ on earth. Siya ang head. Siya ang head nating lahat. Sa Kanya tayo sumasamba, sa Kanya tayo tumitingin, sa Kanya tayo humahanga, sa Kanya tayo na-amaze and nanalangin. Lahat ng problema natin, tinataas natin sa Kanya. At siya ang gusto natin ma-glorify every day of our lives. We exalt Him, not the pastor, not the people here. Nababanggit lang natin mga pangalan natin, but ultimately, glory should redound to Christ alone. And masanay tayo, no? Na kapag pinupuri tayo, sasabihin natin, to God be the glory alone. To Christ be the glory. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Masanay tayong bukang bibig natin yan. Now, we don't take the glory for ourselves. Ang galing mo naman. To God be the glory. Yun. Ang galing naman nung kanta nyo. Ang ganda naman nung damit mo ngayon. Bigay ng Panginoon. Di ba? Ang ganda ng kotse mo. Panginoon may-ari niyan, hindi ako. Driver lang ako. Di ba? Bahay mo ganda. Ay yaman mo naman. Pinayaman ng Panginoon, purihin ng Diyos. Dapat laging pabato sa Kanya, parang binigyan ka ng bola, papasa mo lagi. Huwag mag-stay sa'yo. Pag nag-stay sa'yo, taya ka. Lagot ka. Di ba? So that is the analogy that we belong to a single body, flesh and bones. He is the head. And He is the owner. And we are united as members. We move as one. Sipin mo, no? Ang isang katawan, naalala ko nung ako'y kumain ng hipon, gusto kong bumangon, ayaw nung pa ako. Napasobra yung hipon. Lagi naman ako bumabangon pagka umaga. Pagbangon ko ganyan, yung pa ako ayaw sumunod. Sipin mo kung gano'n ang katawan ni Kristo. No? Let's go up! Doon tayo mag-worship. Magtrabaho tayo para makaakyat tayo. Ayaw nung ibang paa. Dito na lang. Ganda na rito, aircon, no? Unti lang tayo dapat. Huwag tayo magpadami. Problema yan. Parking, oh. Di ba? Hindi mo mahila yung paa. Sa pag-fulfill ng gusto ng Panginoon na tayo ay mag-move. So, we are members of His body means we should be united. Kaya mamaya magpag-usapan natin. Paano tayo magkikilos. Okay? Ngayon, sa loob ng katawan ng tao, sa loob ng katawan ni Kristo dito sa church, hindi lahat ay saved. Alam po natin yan. May mga, gusto natin sana lahat saved, totoo. Doon nga sa first church, may unsaved si Judas Diba? So sa lahat ng churches, laging merong hindi pa talaga ligtas. We hope na kung hindi pa ligtas, someday ay makakaranas ng tunay na kaligtasan dahil expose siya every Sunday sa gospel message. No? So, paano yan? Katawan ni Kristo, merong hindi member. Di ba ang katawan natin, ganun din? May virus, mayroong parasites, mayroong undesirable na cholesterol na mga cells, cancer cells. Ngayon, tumutulong din yan sa pagiging maayos na function natin dahil yung
yung virus nagge-generate ng antivirus, ng antibody natin. So, kailangan mo rin na merong conflict sa loob ng katawan mo. Dahil kung lagi kang malinis, mas madali kang magkasakit daw. No? Kita niyo yung mga bata, merong isa doon sa amin sa Las Piñas, no? Grasa talaga, babae. Nangihingi lang ng kape. No? Pagtatapat yun sa tindahan namin, sabi, "Pahing kape." Mo order. Ay, yan, kape. Namatay yung nanay ko, hanggang ngayon buhay yun. Walang nag-aalaga doon. Lakad lang ng lakad yun. Minsan nakakarating yan dito sa SM Jollibee. Ay, SM Jollibee. Jollibee Molino. Lakad lang ng lakad yun. No? Nakapaa pa yata. Nakapaa ba yan? Ha? Nakapaa. Isipin mo yun. Tapos dito sa may Abad, laging merong nagkakape dyan sa kalsada, nasa gitna. Di ba? Nauulanan. Pero, buhay. Diba? Walang COVID. Malakas. Tumaba nga eh. So, minsan, isipin mo, yung hindi naman natin gustong maging marumi o sabihin ko sa inyo, maggrasa kayo para mabuhay kayo. Kundi ibig ko lang sabihin, kasama yan sa buhay ng tao yung may virus ka, may bacteria ka, may parasites ka. Pero hanggat ikaw ay malusog, kaya mong labanan niya. Kaya hindi nananaig yan. Kaya ikaw ay malinis at walang sakit. Pero lagi tayong meron yan. Okay? So, ganun din sa church. Meron. Pero hanggat malakas ang doktrina ni Kristo, hindi mananaig ang false doctrine. Hanggat malakas ang unity at ang pag-ibig natin sa Panginoon, hindi tayo madadaig ng kaaway ng mga tinatanim niya. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Sa kingdom niya, merong wheats, merong tares. Yung tares, tinanim ng kaaway. So, in every representation of the kingdom, nagtatanim ng kaaway. I think sa ngayon wala no? Sana nga. But God has so willed that we have to be strong in the body of Christ. The believers inside must be united so that we will not be won over by the parasites. Sipin mo, meron kaibigan na matagal ng pastor. 30 years na yata. 30 years doon sa Calamba, Laguna. Strong na dapat siya eh. Malaki na yung congregation niya eh. Pambira, may dumating na doktrina ng dispensational salvation. Dadala. Ibig sabihin ng dispensational salvation, mga kapatid, bawat panahon, ibang uri ang kaligtasan ng Diyos. Tayo po naniwala na iisa lang ang kaligtasan, always by grace alone, through faith alone. By the Lord Jesus Christ alone. Iba-iba lang ang simbolo, shadows. Pero lagi si Kristo yan. At sa pananampalataya yan. At sa biyaya ng Diyos yan. Hindi yung kapanahon ni Moises ay by works, by obeying the Ten Commandments. Hindi tama yun. Pag yun ang sasabihin mong gospel or kaligtasan. Or by circumcision, maliligtas. Mali yun. Itong pastor na to matagal na, matanda na. Nadala pa ng ganun. Isipin mo yun. So, hindi tayo nagsasabi na napaka-galing ko, hindi ako kayang dalhin yan. Hindi, it is by grace alone. Amen. But by the grace of God, hindi tayo nadadaya. We need to stand strong together. Pag nakikita nyong nagdi-drift away, no?
Minsan, lalo na yung mga senior na, nakakalimot na yan. Nakakalimot na yan ng tinuro mo dati yan, pastor. Tinuro ko ba yun? Hindi ko yung tinuturo. Delikado na yun. Kailangan magmi-meeting na lagi yung mga men at nakakalimot na si pastor sa tinuro niyang doctrine. No? So, mag-ingatan tayo sa isa't isa. Diba? Because nobody is indispensable and nobody is infallible. Only Christ is infallible. Pagka ang pastor lagi nang nakakalimot, pagbabakasyonin nyo na sa Europe. Wow. Okay. Pastor, okay lang. Huwag nang turo ng doctrine. Isira at church. Okay. So, ano lang yun? Biro lang yun. Biro. Now, in the analogy of the two bodies joined as one, kasi dito sa verse 31, nakalagay, for this cause shall a man leave his father and mother. This is another analogy. Na ang church ay parang daw yung husband and wife. So yung isa, yung verse 30, parang katawan. Iisa lang, isang katawan lang. Tayo ay nasa loob ng katawan. Kaanib ni Kristo. Member ng katawan ni Kristo. Analogy po yan. Walang totoong mystical body of Christ. Protestant doctrine po yun. No? Mystical body of Christ. Christ is the mystical head and we are the mystical members. That is a Protestant doctrine. Universal Invisible Church. So, this is an analogy. Na kung ikaw ay member ng isang church, dapat mag-function kayo as a church na isang parang katawan. Na pag kumilos, iisa ang kilos. At i-recognize nyo na hindi inyo yan. Meron kayong head. Yun. So, ganun ang ibig sabihin. Ngayon, another analogy ay itong dalawang katawan na naging isa. Now, that is already a mystery na ang mag-asawa, dalawa ang katawan, isang babae, isang lalaki, ay kinoconsider ng Panginoong Diyos na iisa. Joined together. So that is a mystery. And if you know how to understand that mystery, you will live long together in love until the Lord takes you home. Yung hindi nakakaintindi ng mystery na yan yung naghihiwalay. Yan yung hindi nagtatagal, lagi may away, nagbabatuhan ng pinggan. Lahat yung regalo nilang pinggan, naubos na. Naalala ko yung mga regalo sa amin ni Luz. Puro pinggan at saka baso. Oh, ang dami. Ganyan, oh. Pagbubukas mo, ops, baso to. Sunod, oy, pinggan. O, baso na naman. Yun ang uso noon ng mga regalo eh. Pero naubos yun dahil sa paghuhugas ng mga anak ko, hindi dahil sa batuhan. Kaya bumili kami stainless. No? So, pagka kayo ay naintindihan yung mystery of being joined together as one, hindi mo maiisip na pera ko to, pera mo yan. Account ko ito, account ko yan. Lupa ko ito, lupa ko yan, lupa namin yan. 'Di ba? Hindi mo yan isasama sa usapan. Pera ko to, so gagastusin ko to kung anong gusto ko. Para maging masaya ako. Wala nang ako. Tayo. Amen. Yun yung mystery. Hindi pwedeng kanya-kanya pa din. Mag-asawa na nga kayo eh. Kanya-kanya pa din. Ang kanya-kanya na lang dyan, yung toothbrush. Huwag kayong one flesh sa toothbrush. Tsaka yung iba pang mga bagay na obviously, no, for the other gender. Pero, yung property, anak natin yan, hindi mo anak yan. Di ba? Merong, yung babae, ang favorite niya, yung anak niyang lalaki,
yung lalaki naman, ang favorite niya, yung anak niyang babae. Kaya pagka, oy, wag mo sasaktan yung anak ko. Bira naman. Anak natin yan eh. So that is a great mystery. At ngayon, pinatindi ng Panginoon yung mystery dahil in-analogy niya na yung husband and wife mystery applicable sa church. At ang ibig sabihin niya na applicable niya sa church, Christ is the bridegroom and the church is the bride. Which will become Christ is the husband and the church is the wife. So sa ngayon, we are in the bridegroom-bride stage. Hindi pa tayo yung kasal. We will be married in the marriage supper, in the judgment seat of Christ. And then there will be a marriage supper of the Lamb. That is when it is final. Pero dito, sa ngayon, you are privileged that if this is a true church, this is a church of the Lord Jesus Christ, we are privileged to be the bride of Christ. Amen. And as the bride of Christ, Christ is our bridegroom, He is superior to us. And He has given His life for us as a church. Binigay niya ang kanyang buhay para dito sa church na ito. So that we can also be a functioning church that adores Him. Being a bride. Ang bride ay talagang hinahangaan yung kanyang magiging asawa. 'Di ba? Hindi siya humahanga sa may mas pogi pa diyan pero yan na lang nakuha ko eh. So yan na lang. Tiyagaan ko na yan. Meron pa nanliligaw sa akin sana mas mayaman at kaya lang. Hindi ko na makontak eh. Ito na lang natira. Yan na, okay na yan. Bira, saklap ng buhay ng ganun, ano? Panakip butas. No? Nagtiyagaan ka na lang. No? Ang masarap is yung ang daming nanliligaw sa misis mo, sa magiging misis mo, ikaw ang napili. 'Di ba? Ang dami niyang chance, mas magagaling, mas mayayaman, may mga engineer pa. Ikaw ang pinili. Bira yan. Ako ang nagwagi. Ba, ang sarap ng pakiramdam nun. Yes. No? Hindi yung natabangan na yung iba, nagkaroon na ng ibang asawa. Ikaw na lang natira ng liligaw. Kaya, sige. Matatapos na yung panahon ko sa pagpaypay eh. Ikaw na. Ikaw na! Oh, yun. So, di ba, tayo bilang bride of Christ, we have our whole attention with the beauty of the Lord Jesus Christ. Amen. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin, sa Kanyang church. Na siya ang ating minamahal higit sa lahat. Siya ang ating ina-adore. Di ba? Siya ang ating sinasamba, pinaglilingkuran, and iiwan natin ang lahat para sa Kanya. Yun ang magandang attitude. So, papaano ba nagiging member of the body of Christ? As members of the body of Christ, a believer joins a New Testament church. A church that napatunayan niya tama ang doktrina. Of course, baka minsan, magte-testing muna tayo. Kasi, syempre, kung outsider ka, hindi mo pa alam. Tama ba doktrina niyan? Baka mali. Pagka puro ka suspecha, wala ka i-join. No, baka mali yan. Hindi ka pumapasok eh. Paano malalaman? Di ba? So talagang prayer yan.
Talagang magtatanong ka niyan. Tapos a-attend ka. Obserbahan mo. Tatanong ka sa pastor, tatanong ka sa members. No? Ngayon, kung bago kang believer, lalago ka dyan. Pag lago mo, pag malago ka na, alam ba, dyan ka na save, sa church na yan, hindi porket dyan ka na save, dyan ka na. Totoong church na yan, kasi yan ang nakasave sa'yo. Hindi ganon. Diyan ka man lumago, diyan ka man natutong magbasa ng Bible, titingnan mo pa rin kung compatible ba sa Bible. Yung tinuturo, yung mga aral. Pag hindi, malago ka na, marunong ka nang magbasa, alis ka. Pupunta ka dun sa nakita mo na ayun, andun pala eh. Bakit? Kasi ang mahal mo si Kristo. Hindi yung grupo. Di ba? So, maaaring akusahan ka ng church hopping. Pero importante, nasaan ba ang tunay na doktrina ni Kristo? Nandun si Kristo sa tunay na doktrina. Hindi ito sa grupo na ang galing ng samahan. Tapos, ang yayaman ng members. Doon ako kasi ang yayaman. Meron ako na-interview minsan ay, member ka na ng Santa Mesa Bible Baptist Church. Ba't di ka doon uma-attend? Ba't sa CCF? Kasi doon, ang ganda ng facilities, yung mga anak ko, naka-aircon yung Tapos yung parking, ayos na ayos. So, doon lang kami. Kaysa doon sa Santa Mesa, hirap mag-parking. No? So, di ba? Convenience ang gusto niya. Siguro, mas malapit siya kasi taga-Eastwood. Pupunta lang siya doon sa CCF, andun lang sa may tulay, after Eastwood. Santa Mesa, layo pa. Traffic pa. Convenience. Natuwa ako kay Brother Michael. Nag-commute yan, papunta rito. Sinusundo ko, ayaw. Brad, sunduin kita. Buong pamilya dala niya, except the wife. No? Pero, that's a blessing. No? Na, ayun, yung Taganyog. Di ba? Taganyog pa. Saan ba ang bahay nyo? Sa Nyog? Si Brother Romel. Galing pa Batangas yan kahapon. Na-traffic pa sa SLEX. Oh. So we have people here. Yung mga malalapit, of course, we are glad that you're here. But we appreciate yung malalayo, pero you still struggle to come. And to come on time. Diba? So, because you love the Lord and because you want to be a good member of the body of Christ. And then you want to fulfill the duties of a bride. Diba? Humahanga ka sa fiancé mo. So, ibig sabihin ng paghanga, may action yun. Hindi yung hanga ka lang, hindi nganga ka lang. Titigan mo lang siya maghapon. Hindi. Bibili ka ng tsokolate. Diba? Bibili ka ng mga bagay. Ano niya yung, we're speaking about husband and wife, no? Yung husband, pinaglilingkuran ng wife. Yung wife, dahil sa total devotion at paghanga niya at respeto niya sa kanyang asawa, hindi niya mapigil yung sarili niya na, ano pang kailangan mo, sweetheart? May kailangan ka pa ba? Komportable ka ba sa tulugan mo? Yung yung unan mo, okay ba? Yung kinain mo kanina, masarap ba yung luto ko? Mga ganon. Kasi umahanga ka eh. Huwag niyong kopyahin yung style na sinabi ko, no? Inaano ko lang, ini-illustrate ko lang. Maaaring sa inyo, iba yung sitwasyon. Halimbawa, hindi kayo nagkikita, so paano, di ba, call center yung isa. Sino, tatanungin mo, wala, nandun na. Paggising mo, wala pa. Pagtulog mo, tsaka siya andun. So, paano yun? So, baguhin nyo yung lifestyle nyo. Para magmahalan. Pero, iba-iba ang sitwasyon natin, Iba-iba sitwasyon. Subalit, yun nga, gawin nating
ah, merong tayong talagang magandang relasyon. At dahil dyan, mai-impart mo yung relasyon na yan sa relasyon ng church na kung saan member ka at saka ng Panginoon ng church na yon. No? Naalala ko nung una ako naging tatay kay Lorenz. Nung una ako naging tatay, tapos hawak-hawak ko yung baby. Ganito pala ang feeling. Ang nauna ko naisip, ganito pala ang feeling ng Heavenly Father sa mga anak niya. No? Kumbaga, yung total, you will give everything for the sake of your son, for the sake of your child. You are ready to face anything, the battles of life, to raise your children. Yun ang naramdaman ko na ganun pala ako kamahal ng Heavenly Father. Kasi father na ako eh. No? So, makaka-relate ka eh. So, kung meron kang church na kung saan doon ka member, ma-appreciate mo yung pagiging relationship ng church at saka ng Panginoon, the unity of Christ and His church. Now, Ephesians 3:21 says, "Unto Him be glory in the church throughout all the ages, world without end." Amen. Namnamin natin yung impact nung verse na yun. Unto Him be glory in the church. Ibig sabihin nun, mga kapatid, if you want to glorify God, you glorify Him as a church member. There are many different ways to glorify God, but if you want that aspect, member ka ng church, pero hindi ka uma-attend para doon sa mga nanonood, no? Ni wala kang desire umattend. Praise God para sa mga nanonood pero malayo kasi. So, gusto nyo pa rin umattend. Pero mahirap na maging regular. And gawa tayong paraan para magkaroon kayo ng regular attendance dyan sa lugar nyo. That is our effort as a church. Pero para dun sa mga pwede naman umattend pero you don't take effort anymore, wala ka na interest. Sabi ng Bible, unto Him be glory in the church. You are not glorifying God by staying home when you can attend. You are actually being disrespectful to your God. Because malakas ka naman, ayaw mo lang talaga for some reason. And another verse to end this message is John 17:21. John 17:21. The Bible says that they all may be one. As thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Now, this sa Protestant, ang sasabihin na, sana mag-iisa na ang mga lahat ng Kristiyano sa mundo, which is impossible. At yung meron nga gagawin sila, no? Baptist Day. Sana maging isa na lang ang Baptist sa buong Pilipinas. Impossible. Pagkatapos ng Baptist Day, magkakaaway ulit yan sa doctrine. Agawan ulit ng membro yan. So, hindi, fake unity yan eh. No? Ang daming Baptist na hindi sasama dyan. Kasi di naniwala. Pero ano yung sinasabi ng Panginoon pala? Na sabi niya, nawa sila ay maging iisa.
That can only be realized in the body of Christ, in the church, in the local church, not in the universal church. That ang prayer ng Panginoon para sa atin, maging iisa tayo. Ibig sabihin, huwag tayo maghilahan. Huwag tayo iba-iba agenda. Huwag tayong batikusan. At syempre, ang paboritong batikusin ng mga membro, yung pastor. Yung favorite lunch break. No? Mali na naman, desisyon na naman. Ganyan. Dapat hindi ganun eh. Dapat ganito eh. Kung ako yun, ito yun eh. Di ba? Yun ang ating kwan. Ganun din ako noon eh, nung may pastor ako eh. So, alam na natin yan, understood na natin yan. Pero ito ang prayer ng Panginoon sa Ama. Sana sila ay maging isa. Kagaya ng ating pagiging isa. Father art out, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. So, yun ang prayer ng Panginoong Jesucristo sa kanyang tatay, kanyang ama. That the world may believe. Oh. So, ano pang motibo ng Panginoon? Ba't gusto niya maging kaisa, mag-isa ang ama at ang anak at ang church, ang local church? Para pag tiningnan daw tayo ng mundo, maniniwala ang mundo, pag tiningnan nila ang Sovereign Grace Baptist Church in Imus, maniniwala ang mundo na si Kristo nga ang ipinadala ng Ama upang maging Savior of the world. It is a testimony that is very kumbaga, kitang-kita. No? Amazing. Tingnan mo yan, church na yan. Si Kristo talaga ang Panginoon. Nakikita ko sa church na yan. Tingnan mo yung mga members. They are one. They move as one. So, anong mapapansin? Pagka tayo hati-hati, watak-watak, hilahan tayo ng hilahan. Ano sabihin ng mga kapitbahay? Negosyo lang yan eh. Ha? Pera-pera lang yan eh. Ano lang yan eh. Asamahan lang yan. Pero, kita mo, wala silang agawan sila ng parking. Diba? Doon palang halimbawa. Or, may bigla tayong maging scandalous, nag-aaway tayo dyan sa, sisigawan tayo. Or whatever, no? So, naging experience ko po yan doon sa aming church. Within worship service, sigawan. Murahan. Church. Hira. Pero ito ang prayer ng Panginoon. Sabi niya sa 21, 22, and the glory which thou gavest me, I have given them. Sipin mo yun? The unity of Christ and His church. Even the glory that the Father gave to the Son, He is willing to give to the church. The glory which thou gavest me, I have given them. Isi-share ng Panginoon yung glory niya sa atin when we are proven to be the body of Christ, the bride of Christ. We will have a share of His glory because we are one with Him. So, mga kapatid, I believe this is a very big motivation for us para maging masigasig para sa Panginoon. No? Maging tapat, humanga sa Kanya, pagpilitin natin yung ating sarili, kahit minsan disagree tayo, pilitin natin yung ating sarili na magkakaisa tayo. Kahit minsan ay hindi nasunod yung ating sariling gusto, no? Ko-conform tayo doon sa mga para lang maging magkaisa tayo. Pero syempre, hindi tayo magkakaisa sa false doctrine. Hindi tayo magkakaisa sa false practice. Pero pagka wala doon sa ganung question, no?
let's move as one. Even as the Father and the Son is one. Let's all stand.